Bagong taon and bagong bahay mga future home buyers and kabahay. Shoutout po sa lahat ng mga nagtiwala sa amin dito sa Trillium Residences last 2024. So for today, mag-update po tayo ng construction status dito sa Trillium Residences. Kung gano'n na ba kadaming na ito yung bahay para mga future home buyers and kabahay, and sa mga nagtiwala sa amin ng 2024, sabay-sabay po tayo mag-update ng house tour dito sa Trillium Residences. Hello again mga future home buyers and kabahay. Again, this is Randy Salvador. Of course, my wife, si Julian Salvador. This 2025, kami pa rin ang susi at tulay patungo sa pangarap ng bahay. So ayan nga po, sa lahat po ng home buyers dito sa Trillium Residences. Also, or especially sa mga home buyers na nagtiwala sa amin dito sa Trillium Residences. Nakita na natin ang drone shot, site update, gano'n na ba karaming nakatayo, di ba? Malapit na mga future home buyers and kabahay. And also sa mga naghahanap ng very affordable and napakalapit sa Manila nito. Bayan Road to Manila. Ito yung pinakamalapit sa Manila na pwede namin i-offer sa inyo sa Imus, Cavite. 3-story townhouse dito sa Imus, Cavite. Tara po, house tour tayo. Ito po, si Trillium Residences is located dito sa Bukandala 1, Imus, Cavite. Lot area nito, 50 square meter. House area nito is 94 square meter. Provision for 4 to 5 bedrooms and may 3 toilet and bath na to. So, bawat palapag, may toilet in ba tayong conventional, gawa ng bahay. Matibay, buhos tibay. Tara po, house tour tayo. So, 50 square meter house area. Of course, may car garage. 94 square meter ang house area. Provision for 4 bedroom, semi-complete or basic finish turnover po. Ang tini-turnover natin dito. May concrete side fence na tayo both side. Then, tulad nga sabi ko, is conventional po ang gawa ng bahay dito. Or traditional na paggawa ng bahay. May poste, biga, and also may hollow blocks po ang ginamit. Tara po, pasok po tayo. So, turnover natin dito is level sold lang po ang turnover natin. Kung makikita nyo kasi dito is sementado. Pero ang turnover po natin is level sold only mga kabahay and future home buyers. Is UV, kasya po sa car garage natin. So poste, kung makikita nyo naman pagpasok natin poste. So yan, ang kapal ng poste, syempre 3-story. Syempre yung tibay, gawa ng bahay, dapat matibay na matibay. So kung makikita nyo yung color, kaya lang di tayo makakapamili ng mga kulay, mga future home buyers na kabahay. So, yan po yung kulay ng ating 3-story dito sa Trillium Residences. Tara, pasukin natin yung loob. Ceiling po natin, steel deck. Okay. So, these are our Trillium Residences po. Ito yung pinaka-deliverable unit. Actual turnover. Once bumili ka, kabahay, once mag-avail ka through Pag-ibig Housing Loan, so ito po yung ibibigay sa ating unit. Bintana natin, sliding windows na yan. And painted na po yung wall and ceiling. Ang tawag po namin dito is a basic finish turnover. Kasi may paint na po ang wall, paint na po yung ceiling. So yun naman yung difference between the Berta finish turnover. So provision for 3 bedrooms. Sa model house natin, actually ginawa to. Yung pinaka-ground floor natin is living area, ay dining area and the kitchen area po. Ganda oh. Tingnan nyo naman. Di ba? May poste, may biga na malaki, steel deck yung ginamit. Modern din yung steel deck. So, matibay po yung gawa ng bahay. Kitchen countertop natin, dito siya located. Painted lang po ang ating kitchen countertop, pero with styling sign na siya and faucet. May awning type window naman po tayo dito na for ventilation ng ating unit. So, yan. Meron pa rin po tayong distance meter na dala para masukat natin yung lapad, haba ng buong bahay natin dito. Okay? So, susukatin natin mga future buyers before tayo pumunta sa service area. Yung lapad niya po is 3.9 meters. Yung haba niya po is 4.8 meters. So, ganyang kalapad yung pinaka-ground floor natin dito sa baba. Kagandahan nga tulad ng sabi ko, 3 na yung toilet natin dito. Isa sa ground floor, first floor, and the second floor po, third floor natin. Diba? Then, meron pa tayong service area rito. So, this is our service area. Service area natin, ito yan. So, maghahati tayo ng kapitbahay naman natin dito. Pero okay pa rin, di ba? Kasi meron pa tayong provision for living area or another exit area. Pwede natin itong i-open lang para ventilated pa rin yung bahay natin. May hangin pa rin na pumapasok, di ba? Okay? Kumunog po yung pintuan natin. Sa main entrance natin, steel door din po yung gamit.
So this is our toilet and bath naman. Sa toilet and bath natin, same size lang po First floor, ground floor, and third floor po natin, same size lang po yan. Ang turnover natin is very finished turnover, rock po. Pati po sa flooring natin. Pero complete accessories po ito once na turnover. Hindi lang po naka-install ngayon kasi baka masira or lumain lang po. Pero nandiyan po yung lavatory and the water closet. Yung haba ng toilet natin dito is 1.7 meters. Yung lapad niya po is 1.2 meters. Same size lang po ito taas at sa third floor po. May ventilation din po tayo dito ng ating sliding window. Diba? Then lahat naman po ng hagdanan natin dito is buhos na po siya. Sementado na po. Then railings natin is tubular. Tara po, punta tayo sa second floor. Sa second floor naman natin, ito po yan. Kaya po ang 3 bedrooms dito. Depende po sa titira or sa inyong mga home buyers kung gaano kalalaking kwarto ang ilalagay natin. Pero later sa model house, ginawa po itong living room at isang bedroom. Kasi yung haba nito, yung haba niya po is 7.6 meters. Yung lapad niya po is 3.8 meters. And kung magpa-partition po tayo, lahat po ng rooms is may nakaprovide na po tayong mga outlets. So yung sinukat natin ditong haba at lapad, same lang po siya sa third floor natin. Kung makikita yung ceiling natin dito, ginamitan din po siya ng steel deck. Ang kapal ng biga, ang kapal ng poste. Diba? Sa harapan nating bintana is sliding windows. Sa likod nating bintana is sliding windows din po. Okay po? Okay. Yung railings naman natin dito sa second floor, kung makikita nyo is tubular din po yan. Continuation siya hanggang doon sa taas. Ito naman yung second toilet natin. For the second toilet and bath, tulad ng sabi ko, same po siya na sukat, same po siya na layout, rock finish, pero yung ceiling natin is painted. Okay po? Third floor tayo, same po sa third floor, buhos po yan, hagdanan natin. Dito naman sa pangatlong palapag natin, mga kabahay and future home buyers, yung ceiling natin, kung makikita yung ceiling natin, is naka-drywall na po yan. Diba? Then, yan, mga poste, biga, lawak, same size lang po ito. Sinukat natin dito sa baba. Meron din po siyang toilet and bath dito. Ganda. So ngayon, pakita naman natin yung dress up o yung binihisa na 3-story townhouse po. Come on! Yung mga future home buyers and kabahay, so nakita nga natin yung actual turnover or deliverable units. Siyempre, hindi maaaring din namin ipakita sa inyo yung dress up unit. Tara po! So dress up unit natin, kung makikita yung car garage natin, so meron na tayong nakalagay na tiles for our car garage. So yun naman yung na-improve natin dito. Pero sa loob, makikita nyo, excited na ba kayo makita kung paano binihisan ang 3-story townhouse. Tara po! Shinan! So ito na po yan, mga future home buyers and kabahay. Kung makikita nyo, tulad nga ng sabi ko, sa dress up natin, yung dress up unit natin, yung pinaka-ground floor natin, nandito located yung ating kitchen area and the dining area po. Diba? So ideally, so pwede natin itong gawin sa magiging 3-story townhouse natin. Kitchen countertop natin, so minodified na natin. Kitchen countertop natin, which is pinahaba na siya, then nagkaroon na siya ng granite tiles. Diba? Imagine. So ganito, yung magiging bahay natin. Once naglagay tayo ng tiles, naglagay tayo ng partitions, or mga appliances, ito na po yan. Then, bintana. Take note po, yung mga bintana natin sa gilid, kung makikita nyo, may mga bintana tayo sa gilid. For the corner unit and end unit lang yan po. For the inner unit is front and back only lang po yung bintana natin. Ito naman yung toilet and bath. So, kanina di natin makita. Paano yung toilet and bath? So, check natin. So, this is our toilet and bath. Nakataisa siya from floor to ceiling. Then, nandiyan na nga si lavatory. Nandiyan na si water closet. And other accessories dito sa toilet and bath. Ang pintuan natin na ginamit is a plastic PVC type. Also, the hamba is plastic PVC type. Kung makikita nyo naman, yung hagdanan natin, naka-vinyl na po siya. Then, meron ng ating mga homeowners. Diba? Tara po, proceed tayo sa second floor. Then, kung makikita nyo, naglagay tayo ng design dito sa wall, para naka-elevate yung ano niya. So, modern na modern yung design niya. So yung mga kabahay, so andito naman tayo ngayon sa second floor. Sa second floor, dito makikita natin paano ba din distribute yung layout. Paano ba yung sinasabi kong nandito yung isang living area at the same time may 1 bedroom dito. Tara, sukatin natin. Paano ba siya distribute?
So yung haba nitong living area na ginawa natin dito is 4 meters yan, yung kahabaan niya. Then yung lapad niya naman is 2.9 meters. So ayun yung naging living area or family room natin dito sa second floor. So may 1 toilet and bath tayo rito. For the second toilet and bath natin, complete accessories yan. Same size lang naman sa baba. So wala naman po siyang pinagkaiba, mga picture home buyers and kabahay. Sa flooring natin, vinyl yung nilagay. So ideally, di ba? Ganda nito. Tama yung kulay yung mga kabahay, oh. Di ba? So napaka-modern ang kulay. Tara po, sa second room, or first bedroom actually. This is our first bedroom naman dito sa second floor. So ito naman, paano ba hinati yung second floor natin ng isang living area and at the same time isang bedroom po. So yung haba niya, yung lapad niya po pala, so 3.4 meters po. Then yung haba niya naman is 3.3 meters. Almost kwadrado yung size niya ng nitong second bedroom natin. Ganito rin yung kulay niya. May bintana din po siya. So, may isa siyang window. So dito nilagay tayo ng isang parang kung work from home tayo. So may table tayo rito, shelves at the same time ito yung built-in cabinets. Diba? So ideally, so pwede natin itong gayahin. So tingnan niyo naman, kahit ano po, mataas pa rin yung ceiling natin. Tsaka na-maximize po natin yung space. Tara po, sa third floor. Sa third floor naman natin, same lang po kung makikita natin sa hagdanan natin, sementado din po yan. Vinyl yung nilagay dito at the same time naglagay ng rubber or ng stopper natin, anti-slip po. Tara po. So mas okay dito mga kabahay. Dito makikita nyo naman gaano ba kalaki si master's bedroom and 1 bedroom pa rito sa taas. Bali 2 bedrooms dito sa third floor po. Ganda. Ganda to mga kabahay. So isa to sa mga pwede nyo i-consider na mga units sa 3-story po. So yung haba niya ng master's bedroom is 4.1 meters. Yung lapad niya naman po is 2.8 meters. So si master's bedroom naman po yung may access sa ating toilet and bath po. Diba? Yan. Siya po yung may access sa may toilet and bath. Ganda. Sa mga naghahanap ng malaki for malaking pamilya or first investment natin, yes, pwede po ito. Parang yung last client namin before dito, naghahanap sila ng parang paupahan. So, ginawa talaga lang paupahan. Kumuha sila ng corner lot. So, yung ground floor, second floor, and third floor po, yun, plano niyang paupahan. So, corner lot yung kinuha niya, in-avail niya. So, magandang investment nga to. So, or, kahit di siya investment for talagang first home natin, for malaking pamilya o nagsisimulang pamilya, pwede po. Check naman natin yung second bedroom dito sa third floor. So this is our second bedroom dito sa third floor. Ganda. Tamo, double size bed. So naglagay ng carpet, built-in cabinet, shelves, may bintana pa rin. Yes na yes. Yes na yes tayo sa 3-story townhouse. So 2.1 meters naman yung pinakalapad niya. Yung haba niya, kung kukunin natin hanggang dito sa pader. Yan. So, yung pader niya is 3.8 meters naman. So, okay na okay ito, di ba mga kabahay and future home buyers. So, pwede kung like for example, isa rin namin client dito, which is Istanatan sa Bilas yun ha. So, pwede niyo itong gawing isang gaming room. Di ba? Or office. So, ayan, ideally, pwede po yan. Dito sa 3-story townhouse na pinipictured namin. So, ngayon, pag-usapan po natin yung price kung magkano na po ba ito. Tara po! So yung mga kabahayan, picture home buyers, so nakita na nga natin, pinipicture natin 3-story townhouse na to, yung site update natin. So yan, shoutout ulit sa mga home buyers namin. Big shoutout po sa lahat na nagtiwala sa amin dito sa 3-story townhouse na pinipicture namin today. Site update, ito po yan. So nakita natin, so may available pa nga po tayo dito mga picture home buyers and kabahay. True Pag-ibig financing po ito. Diba? Yung computation po, ilalagay ko po siya dito sa site para mas madali nyo pong maintindihan from sample computation natin. Total contract price, reservation, down payment, monthly amortization, and the required income. So ito po yung computation natin. Diba? Ang ganda ng update natin. So nakita natin, di ba? So lahat naman po ng mga Pag-ibig members, welcome na welcome dito. Even the VAs or freelancers, welcome po tayo dito sa 3-story na pinipictured po namin today, mga kabahay, in picture home buyers. So yung contact numbers namin, naka-flash naman po siya sa screen. Social media accounts namin, bisitahin nyo lang po yung comment or the description po. Andun po yun para mas madali nyo po kayo makontak. And kung ngayon pa lang po kayo napapadalaw sa aming YouTube channel, like, subscribe, pindutin nyo po yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos namin katulad nito. Again, I'm Randy Salvador. Of course, my wife si Julian Salvador. This 2025, kami pa rin po, Susi at Tulay, patungo sa pangarap yung bahay.